pagkadto ni Kristo sa sining kalibutan, wala siya naghimo sa unang mga butang sa paghatag sa espirituhanon na pulong sa mga tao, kundi iya ginisindi ang tanan nga makinahanglanon sa mga tao. Kung atong makitaan mga kauturan, why is it during the time of Jesus, madamo sing mga tao ang nagasunod sa iya, tungod ila nakitaan nga si Kristo may ara sa kabalatan. A disaster in the church is not simply a church with emergency needs. It is a church with compassionate hearts. Bisan damo kita dira sa mga staff sa atong simbahan. Damo kita sa budget sa atong simbahan. Apang wala kita sa maluluyon nga kalipuson, hindi kita makabi ni Kristo na matutuon niya nga sa mundo. Kaya ang dagko ni Kristo sa langit, ang tulanggin at matutuon niya nga mga sumunod. Christ prepares His people before the storm. Si Kristo nagapreparar sa aton bago matabot ining isa kadako nga bagyo sa atong kabuhi. Ang pagpreparar ini tungod kay nahadlok kita mga kauturan. Apa ang pagpreparar, isa ini kang pag-ekspresar sa atong pagtuo nga may ara kita sa langindon nga kaalam, because faith without preparation is presumption. Hatagin ako sa kahigayunan niya ipakilala ang akong manughambal sa subong nga gabi. Siya gibunag sa gibunan Negros Oriental. Anak ni Mr. and Mrs. Don Cesar Asuncion. Naggraduar siya sa Central Philippine Adventist College sa kurso ng Bachelor of Theology sa tuig 2000. Nanginlayman siya sa 7 katuig sa Isabela, Magallanes District, Binalbagan, Himamaylan District, kag sa Oriental District. Sa May 2007, nangin regular na trabahante sa Negros Occidental Conference kag na-assign sa mga nagkalain-lain ng teritoryo. Nauna sa Catholic District na nagsugod sa 2007 asa sa tuig 2010. Kag sa Oriental District naman sa 2010 asa sa 2012. Sa Isabela Hiligran District naman sa 2012 tugtog 2016. Sa Kabangkalan Ilog District naman sa 2016 asa sa 2022. Sa Bagong Propatan Valladolid District naman sa tuig 2022-2024 kag sa Bagong District 1 sa 2024 asa sa 2026. Sa karon siya ang atong na Sabbath School Personal Ministry, IELNDR, ACS, ADRA, at Voice of Prophecy Director, sang sumugod sa sining nga January sa sining nga tuig. Siya in-ordain sang nagligad ng mga Septembre 2015. Nag-graduate siya sa iyang Masters in Ministry sa Adventist International Institute of Advanced Studies sa Marso tuig 2017. Siya gitagaan sa matahong nga hinuga sa iyang asawa nga si Maria Hermine Araiz nga taga Balilihan, Bohol. Nagtatrabaho sa DepEd nga na-assign sa NOHS nini sa syudad sang Bacolod. Mayara sila sa anak na si Chanwell Gregory nga yara sa home sa grade 8. Mga kauturan mga abyan, inapakilala ko sa inyo atong natighambal sa sining nga kagabihan si Pastor Enelin Mayagman Asuncion. Happy Sabbath. Thank you so much, Brian, sa pagpakilala sa sininga gabi. Isa ka naku makalipay tungod sa dedikasyon sa maraming missionary volunteers sa sininga initiative na makahimo kita sa Reading Church, Sancti Reading Church, na sa diin makabulig sa aton sa mga iglesia, sa aton sa mga community nga aton ginalingan.
Isa ka pangunahuna nga the fewer the better sa isa ka training. Tungod kay buwas sa gabi, magasugod na kita sa atong actual demonstration habang pinakamaayo unahon naton anay ang espirituhanon nga mga butang. Agod na sa diin ang tanan yung butang ikadugang sa Ginoo sa matagisod sa aton. Thank you so much sa itong matahong ang mahanon nga aton nabatian sa nga gabi. And thank you also for the presence of Pastor Puras sa iya Balimalay. Actually mga utod, ang katapusan ng distrito nga ako na sa nagbabok na kasulod ang distrito ni Pastor Russell Puras sa Oriental District sa saktong mga tinion sa 2007. So sini nga gabi mga utod, aton tunan ang atong tema sa sining tatlo ka gabi o kung tatlo ka adlaw, prepare to save, ready to serve, building a Christ-centered disaster church. Magapangamuyo kita, dalayawon, dalang panahon ng Diyos. Sa sining gabi, samtang kami magkatuon, sa manubo matiniwan sa iyong mga pulong, tagay kami mo sing langit ng kataalam, na mapreparar ang ako na una kang kami pusong, samtang kami magpadayon sa training sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya man ginakalipay sa mga gabi ang presensya sa aton mga church teachers, paliw isa mga church teachers sabi ang kamot ang hamba ni Sir Joaquin nga importante ini sa aton nga mga eskwelahan if in case ng mga emergency may anak kita sa idea kung atong himuon. Apang siya gabi aton unahon ang espirituhanon naton nga kabuhi. Tungod kay sa atong kalibutan karon, nagakabuhi kita kasadiin araw kita sa tinion sa mga kalamidad. Araw kita sa tinion kasadiin madamo ng mga disasters ang nagaabot sa atong kalibutan. We have crisis. Nasadiin nagaabot sa tinion na wala naton ginauna-una. Apang isang sa pamangkot, sino bala sa aton ang magalakad sa pagbuli sa itong mga nanakinahanglan? Sino bala sa aton ang may ara sa ibalo, agod nga atong mga taong apektado, aton maguligan? Tungod mga kauturan, kung aton pamalandungon, we are not called only to preach the gospel, but also to reveal Christ through compassionate service. Kung magkanto kita sa isa kadoog na magadiretso kita sa paghatag sa mensahe na anuhod sa balaan na kasulatan, hindi makahatag sa dako kabili para sa maraming kapamatan. Apang kung nagkanto kita dito mga kauturan, naghatag kita sa aton serbisyo, ila ini nga ma-appreciate. Kag-amo ini siya ang maka-apri sa ila tagsatag sa kapangunahuna na hindi sila mag-prejudice sa aton tinutuyo sa matagisasya. Ang atong sadsara ng teksto siniyagabi, makita natin sa Matthew chapter 25, 36 and 40. Nagasinay. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was stranger and you took me in. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison yet and you came to me. Assuredly I say to you, as much as you did it to one of the less of this my brethren, you did it to me. Mga kauturan, mga kabyan, si Ginoong Hesus nagatudlo sa aton sa matutuod na pagkakristuhan. Siya nag-demonstrate sa matutuod na practical acts of love and compassion. Ang pagkadto ni Kristo sa sining kalibutan, wala siya naghimo sa unang mga butang sa paghatag sa espirituhanon na pulong sa mga tao. Kundi iya ginisindi ang tanan nga makinahanglanon sa mga tao. Kung atong makitaan mga kauturan,
Why is it during the time of Jesus, madamo sing mga tao ang nagasunod sa iya, tungod ila nakitaan nga si Kristo may ara sa kabalaka. The same as ang mga tao nga aton nakitaan sa atong palibot, kung aton sila gitagaan sa ilang pagkaon, kung sila ginagutom, ginpainom naton sila kung sila ginawam, kag ang tanan-tanan nga kinahanglan nila, pareha sila nga ginhimo naton sa kay Jesus. Ang kada tao nga masakiton nga atong ibuligan, ang kada tao nga sa diin, ara sa iya nga kabudlayan nga aton sa gibuligan, pareha sila nga gibuligan naton sa Jesus, mga kabyanan ug mga kauturan. God has never intended His church to be merely a refuge where people gather every Sabbath. He calls His church to become a center of hope, healing, compassion, and preparedness. Atong tandaan ni mga kauturan, ginhimo ni Kristo ining iglesia, not merely sa ato niya comfort, nga magapungko lang kita sa atong Sabbath, sa simbahan every Sabbath day. I don't want to go out from the church. Tungod kay sa ato na simbahan, medyo mabugnaw, medyo matawhay, bumang tulungkuan. Apang si Kristo nagsugo sa aton tuguaw. Amo nga sige niya, go ye therefore and make disciples. Wala si Kristo naghimo sa aton nga magapabilin kita nga mga idol. Because, my dear brothers and sisters, a disaster in the church is not simply a church with emergency needs. It is a church with compassionate hearts. Bisan damo kita dira sa mga staff sa atong simbahan. Damo kita sa budget sa atong simbahan. Apang wala kita sa maluluyon nga nagpusoon. Hindi kita makabig ni Kristo nga matutuon niya na sa mga. It tells us that the true people of God has the hearts that are always ready to serve. Handa kita sa pagservisyo sa tanan ng Panginoon. Ang simbahan naton mangin kamot kag mangin tingil ni Ginoong Hesus in times of needs or in times of crisis. Preparedness begins with Christ, because a church with Christ brings hope. Ang iglesia na may ara sa Ginoo, ang iglesia na ara sa Ginoong Hesus, nagadala sa pagnakom sa mga tao dito sa tuwa. That's why siya gabi, may apat na mga butang akong ibilin sa matag-isa sa inyo, in order for us to understand if what is our part being a disciple of Jesus in these last days. Paano natin nga kita matutuon nga disipulo ni Jesus? Kaya ang dadko ni Kristo sa langit, ang tulanggin at matutuon niya ng mga sumunod. Number one, Christ prepares His people before the storm. Si Kristo nagapreparar sa aton bago makabot ining isa kadako nga bagyo sa atong kabuhi. Ang pagpreparar ini tungod kay nahadlok kita mga kauturan. Apa ang pagpreparar, isa ini kang pag-ekspresar sa atong pagtuo nga may ara kita silang ito niya kaalam, because faith without preparation is presumption. The Lord does not work a miracle to prevent the consequences of our own neglect. Mga kauturan, during the time of Noah, a very low preparation bago nagabot ang isa kadako nga disaster. Bago nagabot ini nga disaster, naghimo sila sa big preparation. Naghimo sila sa isa kadako nga dalampan, isa kadako nga sa diin shelter
barko para sa tanan ng mga mataro. 120 years of preparation ang ginhatag sa Ginoo bago nag-abot kining dako katama ang bagyo, dako katama ang unos. Apang kung aton talupangton nga kauturan sa sini nga panawagan, madamo nga mga tao ang nagkalikot. Madamo nga mga tao ang wala nagpati. Madamo sa ilang mga kauturan ang nagauna-una, wala kitsit-sansa na kataboy na. Apang sa nagtinion nagabot, nagsirado na ang arka, madamo sa ilang naginunson. The same as sa aton sa natin. Hindi nga training makabuli sa matag-isa sa atin. Ara kita sa katapusan ka ngayon. Damo na sila nag-aabot sa ating mga crisis. Linog, bagyo, baha. Kung nakikita sa gamay na idea sa siningang mga butang. Bilang mga membro, bilang mga pangulo sa iglesia, ano ba lang ating That's why Christ prepares His people before the storm. A Christ-centered church serves before it preaches. Ang iglesia na aral sa Jesus. Nag-servisyo kita anay bago kita magbalik. That's why nagahimo kita sa mga feeding program. Ano pa ginahimo natin? Nagahimo kita sa medical missions. Isa ini ka mga butang atong ginahimo. Because Jesus identified Himself as a suffering humanity. People listen to the gospel better after experiencing God's love. Matuod din ang mga puro. Kung maglinta kita sulod sa isa ka puro, maglinta kita sulod sa isa ka barangay, nga wala sila na kay balong kung anong atong tinutuyo. It might be sa atong panawagan, jutay lang ilang matapong sa aton. That's why, isa din ka statement ni Mrs. Ellen G. White, the Ministry of Healing, page 143, Christ method alone will give you success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their goods. Sa pagkanto naton sa tao, ano ba ang aton tinutuyo? Kinahanglan makita nila ang atong tinutuyo para sa ila kaayuhan. Sa pagsulod naton sa isa ka puro, makita naton nga ang mga tao dira mga masakiton. Ano ang atong dalwan nito sa ila? Madala kita sa ila sa bulog. Ang mga tao dito nagkinahanglan sa medical check-up, madala kita sa BB apparatus. Kung ang mga tao kauturan na sulugan, anong atong dalon sa ila? Madala kita sa mga ekstra naton ng mga habol, mga banig, amun na pamaagi, nga mabansyagan nila, na kita may kamalakat pag-inom sa ila. Sa atong training, mga utod, the same as that. Kung makabot ang emergency sa sining-uling ng mga adlaw, kag isa kita nga nakatapos ang sining training, kag may ara kita sa kapasidad sa paghimo sining mga butang, emergency response. Matanaw sila kung sino yadto ang mga tao, isa yadto kakapawa na atong mapakita siya. He showed sympathy for them, minister to their needs, won their confidence, then he bade them follow. Inig mga pamaagi ni Ginoong Hesus mga kauturan. Kung ato inisundon, mangin madinalagon ang atong ministry. Mangin madinalagon ang atong iglesia. Magasilap ang kapawa sa atong iglesia. Number 2 mga kauturan. O di ba kita magkano sa number 2? Diri sa Luke 10:25-37. Ato na itong diri ang lasunod ng Good Samaritan. May isa din katao na inlambatan, inood up. Wala na siya sa banyo. One day ni nga tao.
Ang una nga nag-agi ba, nag-drive sa iya salakyan sa kapres. Niya daw, hindi ko na siya pwede nga apito, kaya gadalin ko, may appointment pa ko. Ay, base ko may kuwali nga akong salakyan, hindi ko na siya pagpasakyan, ay kalamo sa lugo. Brand new nila na akong salakyan, pakarga ko na karoon na silindi na may kuwali. Ikadua, nag-agi ang Levites. Kabalo ko kung sino yung mga Levites, amo ni siya ang assistant sa mga president. Ara niya po nag-assistant sa templo. The same as nag-agi lang, wala na giging karga ang pasyente sa iya salakyan, kagidala dito sa hospital. Apa, here comes a good Samaritan. Nagbundo siya mga auto. Gin, butangan niya sa bandage sa pilas, sang sining tao nga nagakinahanglan. Nag-spend siya sa mga kwarta. Nagsakripisyo sa iyang inuhan. Nga punta ni, may lakukan pa na siya, may katuan siya. Apat iya ini nga gintaligdan, gindala niya ini nga tao, gindunsulod sa hospital. And afterward, birakita ito makultura nga sining niya, kung may makulang pa nila, ako nadugangan sa ako ng pamilya. Only afterwards did his action preach. Sometimes, compassion is the loudest sermon. Amen? Ang aton hugma, ang aton kaluoy, pagkanto sa iban, amo ang pinakamakusog na minsay, pinakakusog na wali, pagkanto sa iban. Number 2, disaster response is gospel ministry. Naman mga kautuan. Why disaster response is gospel ministry? God says true fasting includes feeding the hungry, clothing the naked, helping the oppressed, caring for the homeless. Amo ini ang patutuon nga pagpuasa. Amo ini ang patutuon nga pagbulig kag paghatag sa aton nga balaka pagkanto sa iba. The work of beneficence enjoyed in the gospel is the means that God has ordained to break down prejudices or prejudice and soften the hearts. Welfare ministry page 56. So kung ako ang taon makukuran, ining mga bunuhaton, amo ini siya ang nag-apri sa dalan. Amo ini ang nag-apri sa tagipusoon, sa tansa katao na aton ginapalapitan. Amo ini siya maka-apri sa tila tagipusoon, kasaliin, batuno nila si Kristo bilang ila personal na manluluwas. During the time of Jesus, ang iya ilahin is community service. Nga nakasilingin na ng community service kaysa pagkanto ni Kristo sa isa kaloob, kung may makita siya ng mga masakituan, iya ini nga dinaan. Kung may makita siya ng mga ginagutom, iya ini nga ginpakaw. That's why, ginahimo natin ini ang community service. Ginahimo natin ang feeding program. Ginahimo natin ang medical mission. Kaya ang ini ang ministry ni Jesus. Number 3, a disaster-ready church is a disciple-making church. Ang pamangkot niya agad, paano kita makaproduce ng disciples sa ating iglesia? Kaya mo ini ang number 1 gift niya kaman sa Ginoo. Go ye therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kauturan, kung atong talupanggo, pagkatapos niya sa katao, mapakilala natin kay Kristo, we have no reason na ilig natin siya pag-bautismuhan. Kaya kung atong nagkaroon ng teksto, mga kauturan, ang katapusan nga bayan after sila mag-bautismuhan, teaching them to obey all the things that they have commanded you. Amo ina mga kauturan ang Lord's way. Sa sining ang teksto, diri makita ang I, N, and the R.
integrated evangelism lifestyle, nurturing, discipling, and reclaiming. Kag-ari man rin makulturan ang community service, among hindi ang frontline sa aton sa aton iglesia. Because preparedness is more than stockpiling supplies, it develops disciples. Every members become a responder, comforter, a prayer warrior, a missionary, a witness. Then our church will become the center of influence, the bearer of Christ's life. Isa ina kabutan ang pagpangkol ng kautulan. Because faith without work is dead. According to James 2:17. Real faith acts, real Christian serves, and real disciples here. Kung atong tanawon, because mission is not only preaching, but serving. Amo ilang matutuod ng misyon niya ginhatag sa ilaw sa atin. Kaya katapusan, the greatest preparation is spiritual readiness. Nagapreparar kita subong sa mga bagyo. Nagapreparar kita sa mga lino. Apang isa ka adlaw, may isa ka pinakadako nga disaster that no one can stand except the righteous one. Wala sa isa ka makatindog sa sinindako nga lino. Kung atong basahon ang Matthew 24, nag-remind sa aton sa natural disasters na nag-increase while waiting for the coming of Jesus. Ara na ang ginog, ara na ang gira, ara na ang tiguluto. Kag sinabi sa Matthew chapter 24, 42 and 44, watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think, not the Son of Man come. Wala kita nakabalukol sa kuwang ginoo. That's why, ang isa din kapangunahuna nga ginpamangkot sa mga disipulo kay Ginoong Hesus, saan ko bala ikaw makabalik sa sining kalibutan? Ang sining ni Ginoong Hesus, handa ka mo, andam ka mo, na walay tao na magpatalang sa mga disipulo. The same as with the disasters. Wala kita na kay malukol saan ko hindi mag-aabot. Sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Saan ko kabala ang aton iglesia magaprepara? Saan ko kabala ang aton organization magaprepara? Sa mga tao na handa, committed individual sa paghatag sa ilang kaugalingon para sa Panginoon. Emergency kits are important, but salvation is essential. May we prepare our homes, yet neglect our hearts. The greatest mission is not about if we are ready for the next life or not. The question is, are we ready for the return of Jesus? Those who endeavor to obey the commandments of God will be opposed and derided. They can stand only in God. The Great Controversy, page 592. Ini nga statement, mga kauturan, nag-remind sa atin that faithful obedience to God's commandment will bring opposition to its one of us. But in the last days, the world may reject us. The world may criticize us. Even persecute us. Apang kung magapabilin kita sa Ginoo, ang Ginoo magakapot kag magaluwas sa matag isa sa atin. Hindi kita mapituan sa nagdako na kalamidad sa uling adlaw, which is the greatest earthquake, the sun return the coming of Jesus. Makatindo kita kay ara kita kay Jesus. Preparedness without Christ becomes mere humanitarian war. Preaching without compassion becomes empty religion. But preparedness united with Christ, centered service becomes the living gospel. Mga kauturan, God wanted us to be a church with open heart.
Churches that arrives first when disaster strike. Churches that rescue sinners. Churches that comforts. Churches that rebuild. Churches that lead people to Jesus. Our mission is to save people for eternity. Sa siningagamit ng pagyanan ng mga kauturan. Kabay ang Diyos magahatag sa aton silang inangitaan. Kabay ang Diyos makaupod sa aton bisan ano pa ng aton na plano. Mangin preparado kita physical. Mangin preparado ang aton iglesia. But above all, mangin preparado kita sa pagkanisa ino na aton matindugan ining isa ka pinakadako ang kalamidad sa aton kapuli. The persecution nga sinin sa pagtindog naton isa kita na makaangkon sa kabuhi wala na kapusan nga gintigana isang gitusa. God bless everyone. Kabay ang Diyos mag-upod sa aton sa sinagan mga kapangalaman.